Ang malinis na tahanan. Mga pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos. Ikalawa, tumahimik at makinig ng mabuti. Ikatlo, tutukan ang mga mahalagang detalye sa kwento. Ikaapat, ituon ang mga mata sa video o sa guro. At ikalima, sundin ang mga patakaran ng may respeto. Nakasanayan ng pamilya ni Leila ang sama-samang paglilinis ng kanilang tahanan tuwing Sabado. Kaya pagkatapos ng kanilang almusal ay tumayo na silang lahat. Halika na, Jose. Linisin na natin ang sala. Mamaya, linisin mo rin ang iyong tulugan. At lilinisin ko ang tulugan namin ng iyong nanay. Opo, tatay. Nagpunta sa sala ang tatay at si Jose upang maglinis, habang naiwan sa kusina sina nanay, ate at bunso. Nanay, bakit naman po dapat tayo maglinis ng ating tahanan? Naglilinis tayo dahil ang kalinisan sa tahanan ay pagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Leila, kapag malinis ang kapaligiran, walang lamok, langaw, at ibang insekto. Ligtas tayo sa mga sakit na dulot ng mga lamok. Tama ang iyong ate. Nililinis natin ngayon ang ating kusina upang hindi tayo magkasakit. Walang langaw, ipis at iba pang insekto na dadapo sa mesa at lababo. Dadapo ang mga langaw at ipis sa mga natirang pagkain, kaya dapat ang buong kusina ay malinis. Hinuhugasan ng maayos ang mga plato, baso, kutsara at tinidor. Nililinis ng mabuti ang lababo. Naku, punasan na natin ang lamesa. Nanay, bakit naman po dapat linisin ang ating sala? Dapat linisin ang ating sala upang ito ay maging maaliwalas. Aliwalas ang salang malinis. Magiging maaliwalas ang ating pakiramdam kung tayo ay uupo sa malinis na sopa at kikilos sa malinis na kapaligiran. Maaari mong itanong, Leila, bakit tayo naglilinis ng ating tulugan? Naglilinis tayo ng ating tulugan upang maayos ang ating pagtulog. Malinis ang ating kama, unan at kumot. Malinis din ang buong paligid ng tulugan. Nakaligpit ang mga damit at maayos ang mga gamit. Araw-araw po ba inaayos ang tulugan? Oo anak, dapat mong gawing ugali ang paglilinis at pag-aayos ng iyong tulugan. Kapag tumayo ka na sa iyong kama, iligpit mo na ang iyong unan at kumot. Tuwing Sabado ay siguraduhin mong maayos ang lahat ng iyong gamit at malinis ang buong paligid. Nililinis naman natin ang ating palikuran o banyo upang ligtas tayo sa mga sakit at disgrasya. Nagdudulot ng sakit ang maruming palikuran o banyo. Hindi tayo madudulas kung palaging nililinis ang sahig ng palikuran o banyo. Napakarami palang nililinis sa tahanan. Sige po, nanay at ate, ako po ay tutulong sa paglilinis. Panuto, makinig ng mabuti sa bawat tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa inyong papel.
Mayroon kang 10 segundo para sagutan ang bawat tanong. Mga tanong. Una, bakit dapat tayong maglinis ng ating tahanan? A. Dahil may darating na bisita. B. Dahil ang kalinisan sa tahanan ay pagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. C. Dahil maraming biyayang darating sa atin. O D. Dahil masaya ang maglinis. Ikalawa, bakit dapat linisin ang kusina? A. Upang maraming pagkain ang dumating. B. Upang maganda ang kusina. C. Upang hindi magkasakit dahil sa mga langaw at insekto. O D. Upang mapuri ang kanilang malinis na kusina. Ikatlo, bakit dapat linisin ang sala? A. Upang ito ay maging maaliwalas. B. Upang ito ay magandang panooran ng TV. C. Upang ito ay maayos na tulugan. O D. Upang ito ay mapuri ng bisita. Ikaapat, bakit dapat malinis ang tulugan? A. Upang maayos ang pagtulog. B. Upang makagawa ng gawaing bahay. C. Upang maraming mailagay na gamit. O D. Upang malaman kung saan nakalagay ang unan at kumot. Ikalima, bakit dapat malinis ang pakuran o banyo? A. Upang maginhawa ang paliligo. B. Upang hindi nakakahiya sa bisita. C. Upang matuwa ang mga bisita. O D. Upang ligtas tayo sa mga sakit at disgrasya. Laging tandaan, malinis na tahanan tungo sa maayos na kapaligiran.